Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's kasi get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, James Overman versus JLC. So bigyan ko na kaagad kayo ng reason kung bakit ito ang re-reviewin natin ngayon. Unang-una sa JLC, first time ko siyang mapapanood. So medyo excited ako kung anong klaseng battle MC si JLC. Ganoon naman ako palagi kapag yung isang battle MC is natapat sa kilala kong bumatel. Medyo excited ako doon kung paano siya bumatel. James Overman naman, sa tingin ko pangatlo ko na to na review sa kanya. Yung una, yung 1 minutes I think. Pangalawa 1 minutes din ata Basta pangatlong review ko na to kay James Overman. Okay, so hindi, may motos din may motos din ata. Hindi ko na matandaan, sorry. Pero ayun, isa sa mga rason kung bakit gusto kong mapanood to kasi 2 months ago yung event. I think meron akong nabasa. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero grabe daw yung pinakita ni James Overman dito. So, hindi na ako masyadong nagsaliksik dun sa post na yon, sa kung totoo ba o hindi or kabaliktaran, I don't know. Hindi na ako nagbasa masyado sa comments, pero ayun, this night is a chance kung anong battle ba ang James Overman versus JLC. So, wag natin patagalin. Game. Shoutout para kay JLC, Kalayaan 6. Pakinggan natin. This is JL! Nah, you already know my shit! Ito'y rekta sa tuktok! Bam! All-time best! James is at stake like an online bet. At kung dream match mo to, this gonna be a long night, kid. Pero side, ito na pang welcome mo. Thank you, ha? Akala ko ikaw si BBM dahil sa DDS nagka-breakthrough ka. Dami mong naloko. But fake it till you make it. So, stay true, bruh. Palakpakan natin si James bilang consistent. Joker mula debut niya. Anong slogan mo? It's motherfucking over. Wow, double entendre. That's so dope. Pero bago ka mag-wordplay ng it's motherfucking over, please, don't joke. Dahil, yan, pag nasimulan mo na, it's over, man. No hope. Hanggang ngayon, pinagtatawanan ka pa rin. Yeah, like a no joke, but they say, we should do an English battle. I was like, yes, if they pay so. Since currency exchange more material like a sales stock, now watch your mouth. Life's a gamble. Before you take off, cause the similarity between me and your dead bodies, we both stay cold, cause dog, you'll be digesting this barch like a dental stick. Someone's dying if I let the metal click, cause I'm hella sick. I'm the type of guy who will choke you and tell you, get a grip, then put you to sleep like a sedative. He a bitch! Please! He a bitch! I know, motherfuckers, this is me, JLC, yeah. He a bitch! Please! Unti-unti kong i-expose tong pussy na to, parang striptease. You better get sleep. At siya'y nakahon? Dahil nakahon na yung kill switch, bound to sa akin. 6 feet, Eugene Domingo sa septic tank. Why? Yun some deep shit, yun sa dimwit. Flip GL prototype yan. May Please, you better get sleep. At siya'y nakahon? Dahil nakahon na yung kill switch, bound to sa akin.
6 feet! Eugene Domingo sa septic tank! Why? Yun some deep shit! Yun sa dimwit! Flick GL prototype yan! Ayos. In-expose na ni K3U mga bobo rhymes niyan. But tonight, I'm taking over. Para nang colonize lang. And I'll make a bitch out of you, Dolomite San, kaya... Yeah. And I'll make a bitch out of you, Dolomite San, kaya mag-back out na. Kaya mag-back out na bago mag-round 2 parang aklas sa PSP. Before you get run over, overrun. DMC, I'm about to teach you a lesson for life. San, kaya mag-back out na. Kaya mag-back out na bago mag-round 2 parang aklas sa PSP. Before you get run over, overrun. DMC, I'm about to teach you a lesson for life. I'm about to teach you a lesson for life. Yeah, that's ESP. And your image will never be the same. Hashtag PNG. Because the truth is, you've been a sham. We don't know if you're legit. Stop choking. Save your career. Hear the fans. It's either shoot yourself or I shoot you. Just pick one. Be the man. But one thing is for sure. Make a decision and your career will end with a bang. Pero ang payo ko mong tanggapin, di mo na kailangan magpabibo pa. Dahil para sa marunong dyan, alam na nila ang round 1 pa lang, 3-0 na. That's one. Don't shock. Ayos. Overall na lang guys. Overall na lang. Ito yung excitement na sinasabi ko sa tuwing manonood ako ng bagong MC or makakapanood ako ng or makaka-review ako ng bagong MC. 'Di ba? Kasi siniset ko kagad yung siniset ko kagad yung sarili ko na mataas. Halimbawa, ito, JLC. Sabihin natin, sige, ito na, best example. JLC, first time ko siyang mapapanood. So ako, nag-set ako kagad ng standards na ganito dapat yung maging performance ni JLC para, alam mo yun, para mag-click siya sa akin. Ganon. So, ito, best example, si Greater Than. Diba, na-review natin si Greater Than dito sa Motus. Pero sa pagkakaalam ko, na-review ko si Greater Than sa FRBL, debut battle niya. 'Di ba? So, simula nung na-review ko siya, which is, ang naging first impression ko sa kanya is, okay nga, magaling magsulat, na-impress ako. So, nung nakita ko kagad yung pangalan niya dito sa Motus lineup, sabi ko, ito na si Greater Than. Nagiging, nagiging option siya na isa sa mga i-reviewin kong battle. Siya parang nagiging priority siya sa mga i-reviewin kong battle. Kasi nga, alam ko na kung paano bumattle yung battle MC na yan. So ako, since JLC first time siya, nag-set ako kagad. Sabi ko, tignan natin kung ma-i-impress ako ni JLC sa performance. And yes! Ibang klase. Kaya nga sabi ko sa inyo, overall na lang. Kasi marami akong gustong sabihin. Hindi ko na i-quote yung round 1. Okay, so props kay JLC. Nakuha ni JLC yung standard na gusto ko. Although hindi naman sobrang taas, pero na-hit niya yung ina-expect ko. So, performance, ang ganda ng performance niya. Delivery, ang ganda ng delivery niya. Accent sa English, tapos switch sa Tagalog, ang ganda. Alam mong hindi pilit, alam mong ganun talaga siya magsalita. I don't know kung anong trabaho niya, call center ba siya or something. Basta, ang fluent niya sa both languages, ang ganda nun. Isa yun, hindi siya naging dragging. Yung mga angulo, lalo na yung mga bars, putan, lupit nun. Yung mamili ka daw, tas kahit anong piliin mo, mag-e-end yung career mo sa bang, lupit nun, tol. Diba? Tinagalog ko na lang, Pero, ayun, it was a solid round for JLC. Na-impress ako, nagustuhan ko yon, and ito ang challenge kay James Overman. 'Di ba? So, yun lang muna kasi baka may marinig pa tayo sa 2 and 3 Pero sa ngayon, JLC, you're good. Yung Class G na Criminology,
Yung Marlong Yung yan. Yung Wall Street Journal, Allen Jordan. Yung Poor Man's Roof yan. Na mas urban. Congratulations kay Teacher John. Board exam na igapang. Ngayon nagbabalik na yan. So naka-flip top siya ni Laban. Mga detalye ng agwat sa atin, huwag pa natin pag-usapan. Masaya lang kami na guro naman ng masusumbatan ng wala ka pang napatunayan. Niyayabang mong Ingles kada battle di sumasang-ayon sa'yo. Ito yung dalawang mapapayo kung dapat na tinatanong mo. Una, itong subject at verb, sumasang-ayon ba to? Kalawa, pakita ko kaya kay Jabo. Seryoso, to cut a body, man you sucks. Narinig yung sabi ko, what the fucks? Magko-compose na English rap na ang puntiryong magpa-bounce. Magpapanggap na Inglesero, mga bobo mag-perform. Sabi mo, perform. Meron akong elementary teacher noong 2007. Sabi sa amin, ang age ng mundo daw ay 2007. So now, kung pasado nga itong si Usbaw sa DepEd, yung requirements di nagbago since 2007. Sadyang mula ng pandemya, mga pamantayan bumaba at nagantayan tayo magkaprodukto ang nalikhang halimbawa. Kaya nilalathala niyang sulat kahanay ng gawang bata, napabaya ang kulturang nasanay sa pasang-awa. Kung nabalitaan yung lahat ng kabataan na baliw na malalaluts, malaking pasasalamat sa mga pakawala ni Sarah Dutz. Indian IQ ng pinasuotan nyo ng parachutes. Kasi ayon sa PSA, ayon sa info ng PSA, yung DepEd nagpag-graduate ng 18 milyong illiterate. As if di na-anticipate. Pakinggan nyo lang itong napagbigyan ng teaching certificate. Ang solusyon, taasan ng sweldo. Pero, baka magtaas sa papano. Okay, maraming mas kwalipikado na kailangan yung tipong perang makakamtan lang sa pribado. So, itaas mo yung demand, ang supply ang magbabago. Klaro? Tama. John, pag narinig mong hiniling na taasan nila pasahod, walang pinagkaiba sa paghiling na mawalan ka ng trabaho. So, sa taas at banlawan mo yung lababo. Ayun, ang ganda nun, ha? Ganda nun, no? Itaas yung supply and demand, tapos tataas yung sahod, tapos mawala ka naman ng trabaho. Tama nga naman, may punto. Ayos yun. Magandang scheme yon para kay James. Pero sa tingin ko, outpowered pa rin sa ginawa ni JLC. So, I think itong battle na to, hindi na natin siya kailangang himayin ng himayin. Sa tingin ko, overall na lang. Performance and content. Ganoon na lang. So, sa tingin ko, better round yung JLC doon. And kay James Overman naman, maganda yung mga punto niya. Pero sa tingin ko, bitin at hindi niya na-overcome yung ganong round ni JLC. So, para sa akin, 8-7 in favor of JLC. Round 2. Game. Galing. Pero okay lang ba kung sisimulan ko ng real talk? Okay lang. Okay lang sa'yo, pare. Kasi real talk! Ayoko sa mga tulad mo. Feeling intelligent masyado. Kasi kung naging classroom lang to, siya yung classmate nating magpapaalala kay teacher, may assignment tayo, real talk. Tignan niyo itsura. Di ba? Yung tipong group quiz, tas to magmamarunong. Ako na bahala dito, guys. Pero pag na-zero, magre-reklamo, wala daw siya katulong, ina mo ka. Bida-bida. But here, it doesn't matter. Being smart won't save you, real talk, you big retard. Kailangan ko pa bang ipaalala ginawa ni Wanda kay Reed Richards? Pero sige! Ikaw na matalino. Ako serial killer in the flesh. But what's the first thing a killer would do, huh? Get the sharpest tool in the shed, tatakalan sa talampakan para di makatakbo. Bibigyan ng bibigyan! Kala mo may pagkukulang ako. Di ko titigilan kahit magdugo yung paa mo hanggang... Ganda nun, bibigyan ng bibigyan. Kala mo may pagkukulang ako. Ganda nun. The shed, tatakalan sa talampakan para di makatakbo. Bibigyan ng bibigyan! Kala mo may pagkukulang ako. Di ko titigilan kahit magdugo yung paa mo hanggang pahirapang mailalakad. Para pagsusulong ng damo, ano?
Lumabang Ayos, ka. Simile. I'ma let you hit right here. At this spot. But hey, I'm Jeffrey Dahmer. Y'all know what happens when you give someone a free shot. Yeah. But hey, I'm Jeffrey Dahmer. Y'all know what happens when you give someone a free shot. Walang chismis sa sulat ko. Pero maghanda ka sa issue. Hindi pa ba halata? I'm dying to kill you. Ito na yung judgment day. Kung medyo cryptic parang Hebrew, simple lang, I will send you to the creator like a critic and input. So give everything you've got. I mean, no more hold up, dude. Cause I'ma keep banging and banging and banging on your chest like a post-up move. This an over goal. Call your crew, cause I'm betting all in the game. JJ Redick, X mark on James. I'm calling the play. X mark. Ayoko sabihin to, pero yung kung paano siya magsulat, batas. I don't know kung ako lang ba nakakita noon, pero kung paano mag-spit si James, si JLC, kung paano siya mag-perform, batas na batas. Kanina ko pa gustong sabihin sabi ko, parang may katunog siya. Pero yun nga, inisip ko ng inisip, pero habang pinapanood ko siya, nagme-mesmerize sa akin si Batas So, Batas talaga yung ano niya sa akin. Para sa akin lang naman. Mark on James, I'm calling the play. Mararanasan niya sa akin, solid na pain. Bam! 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 Panay inside shots, parang points in the paint, kaya... What? Panay inside shots, parang points in the paint, kaya kahit ipamalas, ang talas mo sa akin ay wala rin. Ba't naman ako matatakot sa talim mo? Sa lugar ng balisong ako nang galing, kaya magdasal ka na lang, boy! Sa mahal na ama natin. Pero malas mo pa rin, ako yung tipo ng demonyong sumasabay sa panalangin. Galing, putang ina mo. Hindi ako nagkamali sa pinili kong reviewin. To be honest, nandito ako sa battle na to dahil kay James Overman. Nag-aantay ako na, yun nga, sabi ko nga sa inyo, may nabasa kasi ako before na grabe nga ito yung pinakita ni James Overman dito. So, I'm here sa battle na to because of James. Pero, I think, JLC, alam mo yun, ninakaw niya yung spotlight. Ang ganda nung round 2. Actually, rounds 1 and 2, malinis na yun diba? Sabi ko nga sa inyo, performance tsaka delivery na lang. And sabi ko nga, malabatas yung delivery niya. Yung boses, kung paano siya mag-spit ng mga English, malabatas Yung punto, wala naman. Yun lang yung masasabi ko, na-enjoy ko yun. Gusto ko na ulit manood ng mga battles ni JLC. So sa tingin ko, another checklist, JLC battle. Tignan natin kung consistent siya or baka dito lang. Let's see. Pero 1 and 2, solido yun. Lagi itong may dinadamay sa verso niya. Ramdam mong gusto niyang gawan ng imaheng basagulero siya. So how about this? Halata naming lahat na jakulero ka. Yung paminsan-minsang reference pwede pa, I guess makadelo ka. Pero kada round na lang meron ka dyan kakaw, jakulero ka. Sa uling battle ko meron akong reference sa isang episode ng SpongeBob. Sa uling battle mo meron kang, it will stop to this asshole, parang naka-butt plug. Saksak mo si Pickle Rick sa puwet, sigaw mo wabalabadabdab. Meron kang, this pussy doesn't know, glory hole. Meron kang, pinutukan agad, I came quick. Meron kang, listahan ng dahilang mag-book ng therapist, May 6. Huwag kami ang pinapanood mo sa gabi, ang may pakilangay Netflix. Sabi kay Hex Magus, yung battle nila ay Kama Sutrang Fuckfest. Kama Sutrang Fuckfest. And pare, yes. Ito sabi next. I fucked this pussy that should called a quickie. And thank God, walang nagmanifest. Di naman sa nagpapakamarites, pero imagine nyo kung paano yung battle prep. Dalawang kamay sa desk, handa ng ilagay sa text kung ano unang papasok sa utak habang iniisip mukha ni Hex. Mukha ni Hex. Mukha ni Hex. Alam ko na, tantric sex. Fuck, paano ba yung orthong grammar checks?
3 letra ng Arzo nasa Overman, naging trending. 3 letra ng JLC nasa Jaulero pag mali spelling. Sinasabuhay kong mga ideya ni Nietzsche na Amvertang at Overman, huling ideya mong ginalawan magpaka-annual plan sa OnlyFans. Kaya niyayabang yan na he can pop anywhere, parang sexual disorder. Alam niyo meaning ng cuckold? Jaulerong na corner! Naka-arrange in alphabetical order yung naka-hidden yung folder. Sana lang 18 and older, no? Yung gantong tao dapat sinasaktan badang style. Huwag kang papalya sa guidelines. Huwag nang papalya sa guidelines. Ilang beses na patawag mama at papa niya sa guidance. Kakasin ba sa kaklase niya ng hentai ng Teen Titans? Real talk. Nagsawa na yan, Mrs. Kakao, sa video na tinitira si Star 5. Nahuli ni teacher, nagjajakol sa picture, nalabas dila si Einstein. During class time, trip mong Jeffrey Dahmer metaphor, na bawat battle meron, unang beses na aresto yon ay public masturbation. Kaya dahan-dahan. Ito yung pinsala, pag masyadong pinabayong pamantayan, wala nang mas makahulugang pinaghahawakan. Oh fuck, yung rounds. Walang gun sounds. Bo! Lo. Gago. Okay. JLC pa rin yun, guys. Sorry. Pero kung natripan nyo yung round 2 ni James, good for you guys. Pero sa akin, hindi siya ganun ka lakas, no? 1 and 2 sa tingin ko, magka-level. Pero yung 1 and 2 ni JLC, magkaiba. Better round yung round 2 eh. So, ganun lang. Battle of effectivity as always. Mas effective si JLC, mas ramdam mo yung impact, mas intense yung delivery. Kay James Overman naman, slowly but surely yung atake niya eh. Mabagal, pero pag tumama yung isa, sunod-sunod na. Pero ang nangyayari kasi dito, tumatama, pero hindi bumabakat. So, that's the difference of their performances. Yun. Sa 1, dinikit ko pa yon kasi medyo... Actually, dapat nga 9 yung binigay ko na, pero parang nag-expect lang ako ng better round for JLC. Ganun na ako nagsiset ng standard kay JLC. So, 8-7 in favor of JLC sa round 1. Pagdating sa round 2, parehas yung performance si James Overman. Then, kay JLC, yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, nag-expect ako ng mas magiging malakas yung round 2, and yun naman yung nangyari. So, 9-7. So, that's 16-14, I think. Tama ba ako? Hindi. 17 pala. 17-14 up by 3 points. 1 and 2 JLC yun para sa akin. Round 3, pakinggan natin. Game. Let's be real! Dahil mananatili akong unreal and it sounds true. Dahil kaya kong patunayan sinasabi ko if I have to. Kayo? Huwag kayo malilin lang sa kanyang references mula round 1 at round 2 because Overman 2 maneuver can be completed without you. So, no offense. Wala kang tira. Ito pasok, counted pa. Hindi ka technical porket may foul breath ka, real. Okay guys. Ito, dagdag ko lang. Dagdag ko lang. Hindi ko alam kung mag-agree kayo dito Sabi ko nga sa inyo kanina, malabatas. Malabatas yung performance niya. Pero kapag hindi naman siya nag-aalabatas, mala-apex naman siya. Diba? Ewan ko kung napapansin nyo. Tulad na itong umpisa ng round 3, para sa akin, narinig ko sa kanya sa apex. Pero yung round 1 and 2, malabatas siya doon. Pero pagdating sa round 3, yung umpisa niya dito, mala Apollo. Kilala niyo si Apollo guys sa FRBL. Yung nakalaban ni Dave Denver sa finals. Wait lang. Lord Manuel versus R-Zone. Yun yung finals na yun. Yun yung event na yun. May kalaban si Dave doon. Pangalan Apollo. May pagkaganon si Apollo kasi mala apex yun. Mag-spit. So, nakikita ko si Apollo kay JLC. Yun lang naman guys, na
na bring up ko lang. Kasi parang ganun talaga yung ano eh. Parang ganun talaga yung nakikita ko eh. So, yun. Mala Apex kapag normal, pero kapag naghahalimaw ng batas na. Ganun siya. Ako lang mo. Porket may foul bread ka. Pero congrats, tol. Napaniwala mo si Enigma. Kahit tanga ka. Pinaalala mo rin sa amin hindi lahat ng defining moments masaya. Nilagay sa testing grounds. Nasa 1 minutes lusot to. Pero si Arik Albert Bandura, ginamit sa eksperimento yung bobo. Kaya wag kang aasta ngayon na ikaw yung big fish. Mapa-flip top man ng motos, ibabadibag kita, relentless. Dahil ibabadibag kita, relentless. Ano naman kung MC ka doon? Man, I want you to feel this. Because James Overman is James Overman. Whatever the league is, real shit. Real shit. Punto na naman. Wala akong personals. Pero yung angle ko sa karir mo, below the belt. Kailangan ko pa bang i-explain? Kung hindi mo pa magets, ikaw yung kinonsider na the next big thing who never pose a threat. Kaya... Kaya kaya ko tong isummarize sa konting scheme lang, tol. Kung ang after no, sa Apex battle, to. maging top dog ako, the big bad wolf. 2 minuto lang per round. That's all I need. Sobrang basic kasi ni Boy. Yeah, I'll put this child down in 6 minutes parenting ni Koy. Kaya, pero pwede mo ako matalo. Pero ngayon, one day maybe. Because right now, you're just a clown clowning John Wayne Gacy. Because right now, you're just a clown clowning John Wayne Gacy. Kaya ngayon mo ulit sabihin yung, he's literally me. Sabihin mo, he's literally me. Ngayong may tinapon sa Lions Den. He's literally me. Biglang tinapat sa aking pen. He's literally me. We'll start crying then. He's literally me. Bitch, I am him. Kaya wala nang shit shot, mate. I got a click, clap, bang. Bodies on the floor like a strip club rave. Ito, batas na to. Bitch, I am Malabatas him. na to. Kaya wala nang shit shot, mate. I got a click, clap, bang. Bodies on the floor like a strip club rave. He a bitch ass gay. He a bitch ass gay. Kitang basag sa lente, lip crumbs fame. Kitang basag sa lente, lip crumbs fame. Wala akong pake kung magka-legal case. Matagal ko na tong gustong gawin. Pow! Parang pagsigaw ng flip-top game. Baka naman. Ina naman. But when this is all over, mag-long post ka ulit nang naramdaman mo sa laban para klaro. Pero wag mo akong pupurihin kapag ako yung nanalo. Because I don't want your congratulations. Kendrick Lamar lang ang plano. Dahil kaya kong i-post na wag ka kahit magawa mo akong matalo. Kaya ang mensahe ko, bago matapos to mga chong, kung si Acer may jellyfish sa gubat, yung octopus niya marunong magpantalon. Time. Strongest round ni JLC yung round 2 para sa akin. Yung 1 entry niya, sa tingin ko magka-level. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, every time na nakakatapos ng isang round yung Battle MC, nagsiset ako ng standard na dapat mataasan nila yon. So, sa tingin ko yung round 3 ni JLC, hindi niya nataasan yung performance niya sa round 2. So, sa tingin ko, best na sabihin na yung round 2 yung strongest niya. Okay? So, yun, overall na lang. Hindi na ako magbibigay ng mahaba pang insights or hindi ko na ididetalyado. Basta, in terms of performance, in terms of delivery, content, sa tingin ko mas effective si JLC. Pero, di pa naman tapos. May round 3 pa si James. Pakinggan natin to. Yung flip-top tryouts mo na set to private mga 5 days ago, nakakaurat. Kung kailan naisip ko magsulat, joke yun, nakita ko yung views na. Alam mo ba't yung tryouts ko 600,000, yung sa'yo 300 period, full stop? Iba tayo nang iniisip pag nakatitig sa likha ng old god. Ibang iba tayo nang tinatanong, ibang iba lalo yung lalabas. Paano kaya yun maaabot? Meron pa kaya yung itataas? Kampante ka masyado sa mababang antas, John. Imbis na batang henyo, gamitin mo ng Wonderkind. Imbis na sarap buhay, gamitin mo ng joie de vivre. Ganun vocabulary naming nakakain ng vagina ng pink. Mukha kang papatol kay Chapo Seat. Gago. Kahit pink, brown, siya na beige, kina Chris Brown, Teddy Payne, 2006, hit 6 shit.
You want that lovey-dovey-dovey-dovey? Kiss, 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 kiss. Lapitin ako ng pussy. Hello, whiz, 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 whiz. Punchliner ka na nga lang. Nag-choke ka pa. 1, 2, 1, 2. Fuck, nasa na? Itong James, ba't yung minamata? Bulag naman sa trabaho niya. May gawa yung lalim ng pahina, patawad, kinakapa ko pa. Malaklat, Okay. Ilay, huwag kang magtataka. Kasi wala nang ang katulad tong sagrado kong kinakarga. Inaabangan nila kung kailan ko na nga ba ito madadala. Pangalan namin ay John Cacao at James Kalinaya. Parehas JC. Pero ang kahulugan ng Overman, ayon kay Friedrich Nietzsche, kaluluwa ni Jesus sa katawan ni Caesar. Parehas JC. Si Julius sinaksak bago sinambang mala-Diyos. Si Christ naman pinakong malatao sa cross. So kahit tapusin mo pa ako dito, Ulit. Parehas JC. Pero ang kahulugan ng Overman, ayon kay Friedrich Nietzsche, kaluluwa ni Jesus sa katawan ni Caesar. Parehas JC. Si Julius sinaksak bago sinambang mala-Diyos. Si Christ naman pinakong malatao sa cross. So Okay. kahit tapusin mo pa ako dito, hindi pa ako tapos. Mga naiwang marka sa mundo nitong dalawang to naging parehas, JC. Hanggang sa JC lang tayo naging parehas, JC. Ikaw yung Ganda nun. pintuang pukpukan sa gitna ni Martin at Leo. Pero alalanin nyo na lang yung dalawang trabaho ni Cristo. Matagal ko nang alam gamit ng pako ng martilyo. Kaso Julius at Christ, magkabila ang sides. Lalo't sa Roma nga nanggaling ngalan ng Palestine. So tagtarin yung likod, Caesarian style. Buklatin yung puson, Caesarian style. Amvertang, alerverte dyan, di ako nagpapaka-Jehovah. Sabi ni Jesus sa krus, it's finished. Sabi ni James sa stage, it's motherfucking over. Nice. Ganda nun. Motos Tang ina yan, kaya niyang magsulat ng ganun katindi si James Overman, pero wala eh. Naunahan, yun lang. Yun lang yung masasabi ko, guys. Naunahan. Pero kung sakaling si James Overman yung nagsiset ng tone dito, baka possible mahirapan si JLC na ma-overcome yung mga ganong round eh. Pero yun nga, sabi ko nga, naunahan si James ni JLC. Pero strongest round para sa akin ni James Overman. Sa tingin ko nga, pumalag pa yun eh. 'Di ba? Pwede kong itabla yun. Actually, to be honest, pwede kong itabla yung round 3. Pwede kong itabla or either way yung round 3. Pwedeng kay JLC, pwedeng kay James Overman kasi yun yung strongest round ni James Overman. Si JLC naman nabalik niya yung performance niya sa round 1 eh. Yung round 1 performance niya katulad ng round 3. So, 'di ba? So medyo magulo pero sa tingin ko better to give this round a tie kasi yun nga para sa akin strongest round ni James yun. And yun naman yung bumaba yung energy ni JLC compare sa round 1 kasi sa tingin ko hindi niya na overcome yung round 2 performance niya. So, yun. Nevertheless, rounds 1 and 2 nakuha naman na ni JLC yun para sa akin. Pero pagdating sa round 3, kakaiba yung James Overman doon. Sayang kasi what if ganun yung sulat ni James sa first 2 rounds? Possible, di ba? Makikita mo yung possibility na baka mas tumikit or baka makuha niya pa yung panalo para sa ating naghuhurado sa ganitong platform, di ba? Although hindi natin alam kung sino yung panalo dito, pero sa tingin ko JLC got the first 2 rounds, then round 3 tie. So 25 points for JLC. Kay James Overman naman is 22. 27-7-8. So, yun. 25 to 22 up by 3 points lang. JLC. Batting League, Kalayaan Club, Randbook Raw hanggang at or Crown man sa Salvado Clothing. Ingay!
Salamat sa inyo. Pero ang boto ng hurado, 2-1. 1-2-1-2-1. Mag-ingay para kay JLC. Shoutouts kay James. Ayun nga, dikit nga ayo. 2-1 in favor of JLC. Dikit. Sa tingin ko, nagkaroon sila ng confusion sa round 3 talaga. So, pakinggan natin to. So malaking shoutout kay James, napakagaling. Eh, salamat sa mga susuporta. Shoutout nga pala kay Louie sa Talisi, Batangas. Yes. Dope Fellas, kay Prince, kay Jabo, kay Tus, at syempre kay Rick. Ang binoto ko kay JLC, nagustuhan ko yung style niya na diretso suntok na, kung kaya makakita ng benta, kahit isang banda sa katawan suntok na. Feeling ko yung style ni James parang looking for the chin. Parang naghahanap lang siya na boom! Kaso, Okay. wala, hindi siguro gumana lang. Parang ganun. Hindi lang siguro nag-work Okay. yung strategy. Pero, parehas quality eh. Hindi naman matatanggi eh. Pero, wala, nanalo lang talaga si Juan. Nanalo si JLC through scoring. Shoutout kay James. Yun ay yung mga laban na sana pwede mag-back out na lang bilang judge kasi sobrang ang hirap talaga, pero wala eh, sobrang dikit ng laban. Na una si JLC, naset niya agad yung tone. Yes, naset niya agad. Ni James, nahabol niya, so tabla yun talaga. Yung round 2 ganun pa rin nangyayari, so naging deciding factor ko yung huli. Parang medyo Bumaba. hirap i-explain ang laban, panoorin nyo lang sa video, pero round 3 para sa akin lumamang si James Overman. Diba? Si James Overman. Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Sabi ko na nga ba sa round 3 nagkatalo yan. So tama, parehas kami ng punto ni Nego, 'di ba? Na feeling niya daw. Di niya sinabi pero naman, obviously naman feeling niya bumaba yung round 3 ni JLC, 'di ba? Tapos yung kay James Overman naman sunod-sunod. So 'yun. Congrats sa dalawa. Ilos, di ko din alam, di talaga ako deserve mag-judge dito, pero wala daw makuha. Hindi ko na siya ginawang pera, talagang inano ko na lang yung reference nila sa kung gaano kalakas yung stage presence nila. Ang laki ng improvement ni James Overman overall, as si JLC mas kung ano pa siya dati, mas siya ngayon. Bali ang ginawa ko na lang, pag pinagbasilan ko na lang yung puntos na lang na binilang ko, siguro kung buong laban, kung 10 ang pinakamaraming fan, bigyan ko ng 9 si JLC, plus 8 kay James Overman. Gandun lang siya kadikit. Siguro kung may nagkamali lang starter ng isa o baka talagang dus pa sa isa yung panalo, pero ayun, sa ngayon kay JLC ko muna dito. Okay. So that's it, guys. Dikit, no? Medyo nahirapan sila sa pag-judge, no? Pero ako, siguro I think as is yung magiging yung sinasabi ko dito. Although yes, dikit naman, agree. Pero yung first 2 rounds sa tingin ko malinaw yun eh na JLC. Pero sa round 3 nagkaroon talaga ng confusion doon. Humina kasi si JLC doon, lumakas naman si James Overman. So nagsalubong sila sa gitna. Kaya tinabla ko yun para sa akin. Gets nyo? So yun, naintindihan ko rin si Nego G na kung bakit niya binigay kay James Overman yung round 3 niya. Kasi yes, malakas talaga yun. Okay, so yun. Kita-kits. Tangina, pagod na ako, pahinga na ako. Kita-kits tayo sa Sunday. Sunday na ako ulit magre-review, guys, kasi itong battle na to, kung napapanood nyo, pang Sunday to. So syempre, wala akong pang Monday. Yung gagawin ko ng Sunday, pang Monday yun. So kita-kits na lang tayo sa Sunday, guys. Yun lang. Kita-kits tayo sa Sunday. So peace out.